ito nga, no, nakakalungkot po yung balita po na umikot ko kahapon na dito nga, no, na namatay po yung ating atleta, no, si Mervin Guarte. Opo. Kayo na po magkwento po kung ano po ang initial findings po ninyo na pwede nyo pong i-share sa aming mga viewers at listeners po. Opo, yun nga po. Kahapon po na umaga, mga around 5:30 a.m. ay nakatanggap nga po kami ng report regarding nga po sa insidente ng stabbing incident na po yan. And after po nun ay dali-dali pong nagpunta ng ating mga investigator doon po sa hospital kung saan po doon dinala nga po itong ating biktima na later po nakilala natin na si A1 si Marvin Guarte. So na-interview pa po siya nung ating mga investigator sa ospital, pero itinransfer po uli siya dito sa isang ospital po dito sa Calapan. And base po dun sa resulta po ng aming initial investigation kahapon, ito pong ating biktima na si Mervin Guarte ay bumisita po siya dun sa lugar sa Barangay Camilmil. Binisita po niya yung kanyang tiyuhin doon na kung saan yun po yung nagpaaral sa kanya ng high school. Doon po siya lumaki since high school. And after po nun ay nagkaroon nga po ng pagbisita din siya doon sa isang konsehal ng barangay doon sa lugar at mga bandang gabi po nagkaroon sila ng inuman hanggang na tumagal po hanggang mga alas 3 po na madaling araw. At doon po sila nag-inom sa bahay po nitong si Konsehal Abel, yung kaibigan niya na konsehal. At doon na rin po siya nakatulog after nung inuman doon sa sala po ng bahay ni konsehal. At doon na nga po nangyari mga around 4 to 4:30 a.m. nangyari na nga po yung insidente. May pumasok po na isang tao at siya po ay sinaksak sa kaliwang bahagi po ng kanyang dibdib. Okay, Colonel, yung kasi nga nadatnan ninyo pang buhay at nakausap si Melvin. Opo. Ano po ang tinanong niyo po ba? Sinong gumawa sa nito? Sinong sumaksak sa nito? Ano po ang kanyang sinabi? Ayon po sa investigador, based po dun sa interview nila, hindi pa that time po hindi na-identify nung ating victim kung sino po yung sumaksak sa kanya. Dahil ayon sa kanya, nung natutulog siya tapos may naramdaman siya na may sumaksak nga, siya agarang nagising. So, hindi na niya napansin kung sino yung tao. Ang instinct na lang niya ay humingi siya ng tulong dun sa mga kasama niya sa loob ng bahay. At nagising nga po yung sinakonsel at yung isang pamangkin niyang babae. Hindi na rin po nila nakilala yung tao po dahil agaran po siyang mabilis na tumakbo. Colonel, nakailang saksak po si Melvin po? Isang saksak po sa dibdib po niya sa left side po. Isang saksak lang and became fatal, no? Oo. So ano naman po siya nung tinakbo sa... Bakit po dalawang ospital po ang... ano yung naglilipat yung una pong pinagdala na ospital ay yung maliit lang po na ospital. Tapos dinala po siya sa Mindoro Medical Center. At wala pong walang CCTV doon sa barangay na yan. Based doon po naman sa, nagkandak po kami kahapon ng ocular investigation tsaka yung mga follow-up investigation namin, interview dun sa mga witnesses and review po ng CCTV dun sa area. At naka-identify po tayo ng isang person of interest po. Ayun. Yung person of interest, kasama ho ba siya dun sa mga nakipag-inuman kasama po ni Mervin? Hindi po siya kasama dun sa nakainuman po ng ating biktima. Subalit yung kanya pong tinitirahan ay malapit lamang po din dun po sa lugar na pinag-iinuman po nung ating biktima. So, Colonel, yung kutsilyo na ginamit panaksak ay naiwan sa scene of the crime. Opo, naiwan po yung blade dahil naputol po yung kutsilyo sa handle. Yung blade po yung na-recover natin. Yung pinaka-handle po ng kutsilyo ay hindi po natin nakita sa crime scene. Ay, ganon. So naputol pa. I was going to ask kasi yung forensic examination, baka... Yung diba, fingerprints. Submit na po natin yung na-recover po natin na talim, yung kitchen blade po ng kitchen knife sa ating forensic unit dito po sa
amin sa Mimaropa. Oo. So meron kayong person of interest, meron na ho rin ba kayong motibo na nakikita kung bakit po pinasukan po at tinangkang patayin? And yun na nga, no, namatay nga po si Mervin. May person of interest po kami and ang nakikita po namin initially po dun sa follow-up investigation namin kahapon ay may matagal na pong galit sa kanya itong tao na ito. Hindi lamang po namin madetalye masyado dahil Ongoing pa. patuloy pa rin po yung aming malaliman na investigasyon. Oo. So, sige, Si sorry. Mervin Guarte, 33 years Opo. old, Airman First Class ito at gold Yes po. medalist nga, national athlete siya. Pero ano yung niya, background niya? Siya ba ay pamilyadong tao, ama ba yan, may mga anak, may asawa? Ano po ba ang iba karagdagang impormasyon tungkol sa kanya? Meron po siyang kinakasama at may dalawa po siyang anak na nakatira po dito sa bayan ng Nauhan po. Dito din po sa Oriental Mindoro. Dalawang anak. Oo, ilang taon na po, maliliit pa po ba yung mga anak niya? Nakita ko po sa picture, medyo maliit pa po yung anak niya eh. Yung dalawa po. Yung pamilya po ni Mervin po, like yung nanay at tatay niya, tigagapan rin ho ba? Doon rin ho ba? Ang kanya pong nanay ay taga Barangay Pormon po ng Bungabong. Oo. Medyo malayong bayan po dito sa Oriental Mindoro. Oo. Pero siya po ay simula po second year college, dito na po siya nanirahan sa Calapan dahil pinag-aral nga po siya ng isang yung binibisita niya po na tiyuhin niya na teacher po sa isang school dito. Oo. Kung saan po siya nag-aral, doon po siya tumira at pinag-aral po siya sa high school. At siya ay nakitulog dito kay konsehal, dun sa pinakasala nga, Oo. Sa sopa sa Opo, sala. opo. Dahil nga nakainom na at hindi na inuwi. Kumbaga, 'di ba? Matutulog muna ako. Ganun po ang nangyari. Opo. Ganun po ang nangyari. Dahil yun naman po si Konsehal ay kaibigan niya at kumpara din po niya. Kaya doon na po siya nakitulog sa sala. At paano po naman kasi nakapasok? Hindi ba nakalak? May signs ba of forcible entry? Open po yung pinto nila dahil ayon po kay Konsehal, hindi sila naglalak dahil may mga pamangkin siya na umuwi ng madaling araw na may mga trabaho. So, iniiwan nila minsan open pero minsan naka-close pero po hindi nakalaki yung pinto po ng kanilang bahay. Oo. Nung nangyari po yung insidente at humihingi po ng tulong po si Mervin po, paglabas po ng pamilya, no, sabi mo nga yung si Konsehal at saka yung mga anak niya, sinubukan ba nilang habulin po yung suspect po? Saan po pupunta yung suspect? Ano po ang kanilang salaysay po dun sa insidente naman? Yun pong isang pamangkin niyang babae, sinubukan niya pong habulin, subalit hindi na rin nga po niya naabot dahil dumaan sa iskinita po kasi yung lugar na yun. Okay. And ano naman po, may naka-identify naman po doon sa ating POI and based din po sa ating mga review ng CCTV sa area. Kaya din po natin siya nakilala. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.